Sa nakaraang eleksyon nitong November 5, maraming pro-crypto candidates ang nanalo sa iba't ibang posisyon ng US House at Senate. Ang resulta nito ay positibong tinanggap po ng crypto community dahil marami sa mga ito ay nagpakita ng suporta para sa malawak na adoption at regulasyon ng mga digital assets. Para sa mga crypto enthusiast, ito ay isang mahalagang hakbang na nagpapakita na ang crypto voter o mga botante na sumusuporta sa cryptocurrency ay nagiging makapangyarihan sa politika ng Amerika. Ngayon, ang CEO po ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse ay nagbigay ng kanyang pananaw tungkol dito sa pamamagitan po ng isang tweet. Dito ay binanggit niya ang kanyang excitement para sa mga tinaguriang crypto champions na nanalo sa eleksyon. Isa sa mga kilalang pangalan na ito ay si Ginoong Bernie Moreno, isang bagong kandidato mula sa Republican Party na tinalo ang dating incumbent na si Sherrod Brown sa Ohio. Sa New York naman ay ang incumbent na si Richie Torres na kilala sa pagtatanong sa mga regulasyon ng SEC ay nakakuha rin ng landslide victory. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang resulta ng eleksyon na ito para sa crypto community? Para po kasi sa crypto community, ang tagumpay ng mga pro-crypto candidates ay nagpapakita na may pag-asa para sa mas malinaw at mas paborableng mga regulasyon para sa cryptocurrency at blockchain technology. Matagal nang hinahangad ng mga crypto companies at investors ang mga batas na magbibigay po ng malinaw na guidelines kung paano i-regulate ang digital assets at naniniwala silang makakatulong ang mga kandidatong nanalo para makamit ito. Ang pagpasok po ng mga pro-crypto officials sa Kongreso ay nagdadala ng bagong pag-asa sa mga negosyante at investors sa crypto space. Isa sa mga sinyalis ng kanilang suporta ay ang pagtutulak ng mga batas na magbibigay po ng proteksyon sa mga investors pero hindi hahadlang sa innovation. Halimbawa, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mas malinaw na guidelines mula sa SEC, magiging mas madali para sa mga kumpanya na mag-operate ng hindi nangangamba na sila ay mapaparusahan dahil sa mga hindi klarong regulasyon. Ngayon ay ano naman ang epekto ng eleksyon sa crypto market? Matapos po ang eleksyon, agad na nag-react ang crypto market. Itong si Bitcoin, ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo, ay lumagpas na sa dati nitong all-time high at umabot sa presyong higit $75,000. Maraming analyst ang naniniwala na ang biglaang pagtaas ng halaga ni Bitcoin ay isang direktang resulta ng kasabikang dulot ng tagumpay ng mga pro-crypto candidates sa eleksyon. Hindi lang si Bitcoin ang umangat, pati na rin ang ibang major cryptocurrencies tulad po ni Solana at Dogecoin. Si Solana ay umangat ng mahigit 12% at nalampasan pa si Bitcoin sa laki ng kanyang market cap. Yan, kaya naging ika-4 na pinakamalaking cryptocurrency ito. Samantala si Dogecoin naman ay sumikat na rin at pansamantalang nalagpasan si XRP sa ranking. Bagamat bumalik din ito sa ika-8 pwesto matapos mag-gain ng momentum si XRP. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ito sa hinaharap ng crypto sa bansang Amerika? Ang pagkakaroon po ng mas maraming pro-crypto candidates sa Kongreso ay nagbibigay ng mas malaking posibilidad na maipasa ang mga batas na pabor sa crypto industry. Karamihan sa mga nanalong kandidato ay may mga pananaw na sumusuporta sa mas balansing regulasyon, isang kombinasyon ng investor protection at economic innovation. Sa ganitong paraan, maaari po silang magtulak ng mga polisiya na magbibigay ng malinaw na regulatory framework na kailangan ng industriya para mas lalo pang lumago. Halimbawa ay si Senator Kirkstjen Gillibrand na muling nanalo sa New York
ay kilala sa kanyang mga panukalang batas na naglalayong gawing mas accessible at ligtas ang paggamit ng cryptocurrency. Si Richard Torres naman, na re-elected bilang representative mula sa New York, ay nagtulak na kilalanin ang halaga ng blockchain technology at nagbigay babala sa SEC na hindi dapat basta-basta i-categorize bilang securities ang mga non-fungible tokens or NFT. Ngayon ay ano naman ang uri ng crypto regulation ang maaring asahan ng crypto community? Ang crypto community ay umaasa na ang bagong lineup ng mga pro-crypto leaders sa Kongreso ay makakabuo ng mga regulasyon na hindi masyadong mabigat pero sapat para maprotektahan ang mga consumer. Possible rin na magkaroon ng batas na magbibigay ng eksaktong guidelines kung paano ba talaga ikakategorya ang mga digital assets, kung ito ba ay securities, commodities o ibang classification. Bukod dito ay maaaring magkaroon ng mas malinaw na rules para sa pag-operate ng mga crypto exchanges sa US. Sa kasalukuyan, marami sa mga kumpanya ang may mga katanungan kung paano sila dapat sumunod sa batas. At ito ang inaasahang matutugunan ng mga bagong pro-crypto leaders. Maraming investors at negosyante ang naghihintay kung paano mababago ang mga regulasyon dahil makakaapekto ito sa kanilang business strategies at investments sa susunod na mga taon. Ngayon ay ano po ang maaaring kahulugan nito para sa mga investors? Para sa mga investors ay ang resulta po ng eleksyon na ito ay nagbibigay ng optimismo na mas magiging stable ang crypto market. Dahil sa posibleng pagdating ng mga malinaw na regulasyon, magkakaroon ng mas tiwala ang mga investors na maglagay ng pondo sa cryptocurrency. Ang transparency sa mga regulasyon ay makakapagbigay ng kumpiyansa sa kanila na hindi biglaang magbabago ang mga batas na maaaring makaapekto sa kanilang investments. Bukod po rito, ang regulatory clarity ay maaaring magbukas ng mas maraming institutional investment kapag ang mga bangko, hedge funds at malalaking financial institutions ay nakakita ng mas malinaw na rules para sa crypto. Dahil dito ay mas malaki ang posibilidad na sila ay mag-invest dito. Ang epekto nito ay mas maraming pondo ang papasok sa crypto market na maaaring magdulot ng mas mataas na demand at sa huli ay mas mataas na presyo ng mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang tagumpay ng mga pro-crypto candidates sa US ay isang magandang indikasyon ng pagbabago sa pananaw ng mga tao sa cryptocurrency. Hindi na ito nakikita bilang isang risky investment o simpleng trend lamang. Ngayon, isa na itong industry na kinikilala bilang mahalagang bahagi ng modernong ekonomiya. Sa pagdating naman sa mga leaders na may bukas na pananaw sa crypto, mas malaki ang posibilidad na makakita po tayo ng mga batas na magpoprotekta sa mga investors ngunit magpapahintulot din ng innovation. Bagamat marami pong hamon ang kakaharapin ng crypto industry, naniniwala po akong ganitong klaseng pagsuporta mula sa mga mambabatas ay maaaring magbigay po ng mas secure at progresibong kinabukasan para sa industriya. Patuloy po nating makikita ang mga pagbabago sa crypto market at sa tingin ko ang mga pagbabagong ito ay para naman po sa ikabubuti ng mga negosyante, investors at consumers sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.